Hello, welcome po sa aking vlog. Ayan, hindi ko alam kung paano ko sasimulan mag-voice over dito sa mga ginawa kong video na gamit ay ang 0.6. Ayan. Ito yung araw na nag-pilgrimage kami. Hindi ko na alam kung ano yung pagkakasunod-sunod dito, kaya magkukwento na lang ako kung ano yung mga na-experience ko sa aming pilgrimage. Ayan, pumunta nga pala kami sa Bulacan Churches. Ayan, yearly pilgrimage sa aming parokya ng Our Lady of Guadalupe dito sa Cavite. At pangalawang year ko na nakasama sa Quaresma pilgrimage ng aming parokya. At masaya ako dahil natupad na naman yung isa sa mga wish ko na sana this year ay makasama ako sa pilgrimage. At ito na nga, nakasama talaga ako. At ang saya kasi kasama ko yung mga kaibigan ko. At kasama ko rin sila last year, pang second year na namin. At ito na nga, ang kwento, kung ano yung naging experience ko. Siyempre, nagsimula muna tayong gumising ng maaga at nag-travel ng maaga. At ito na nga, nakarating kami ng maaga rin. Maayos naman yung biyahe namin. Safe naman kahit medyo may mga kunting problem sa bus at hindi naman talaga maiiwasan yon, ay okay lang naman. At least safe pa rin na nakarating at nakabalik. At napakasaya dahil napakadaming sumama sa aming parokya. At sa aming bus number 2, isang puno ay para lang sa aming sa aking mga kapitbahay sa Governor Hills. Ang dami naming sumama. Kaya super excited kami, mga walang tulog kasi 2:30 AM ay dapat nasa simbahan na kaming lahat dahil 3 AM ay aalis na. Kaya, ayun, wala na nagsitulog. At ang aming pinuntahan, syempre, ito yung unang simbahan na pinuntahan namin. Hindi ko nakalimutan ko na saan to, wala akong kopya. Basta, ipapakita ko lang sa inyo yung mga video, yung mga simbahan. Bahala na kayo manood ng mga video na ito. At bahala na rin kayo makinig sa aking voice over kasi hindi ko talaga alam kung ano yung pagkakasunod-sunod nitong video ko. Kasi ginawa ko lang talaga siya, pang-reels ko lang sana. Kaya lang madami pala. Ayoko namang mapuno yung timeline ko ng puro reels. Pero, isa-save ko pa rin naman yung iba dito, ipopost ko pa rin naman sa reels. Ang importante lang naman sa akin dito ay ma-save ko yung video at isa-save ko siya sa YouTube. Doon ko siya itatambak para memories ko to. At yun naman talaga yung panata ako na nagsisave talaga ako ng mga memories, lalo na sa Catholic faith. So, ayan, sa susunod ay makikita nyo ulit yan na i-upload ko sa Reels pa isa-isa kasi super mahaba din talaga itong video na ito. Kaya nakapag-decide ako na hindi ko muna ilalagay sa Reels, itatago ko muna sa YouTube para talagang safe na maitago ko siya. At ito na nga mga kadaldal, syempre kadaldal pa rin kasi may nagtatanong bakit daw kadaldal ang aking pangalan. Screen name ko lang po yon sa pagbablog ko kasi madaldal po talaga ako. So, ito na nga ang mga experience namin. Paano ko ba sisimulan? Nakakatuwa talaga. Walang negative. Puro positive lang tayo dito. At syempre, masaya ako dahil marami ako na isama. Yung mga kaibigan ko, nabuo kami. At marami pa ako na nayaya. So, blessing yon kapag meron tayong mga nasasama. At syempre, blessing din sa kanila kasi syempre, nakapagdasal sila at nailapit natin sila kay Lord. At mas maraming blessing
At lahat tayo magkakaroon ng blessing kapag sama-sama tayong lalapit kay Lord. At yun naman talaga dapat ang mission natin. Mag-aya tayo, yayain natin yung mga tao, lalo na yung mga malalapit sa atin na isapan natin papunta kay Lord. So, yun na nga, hindi ko na alam kung paano ko sa simula ng aking pagsasalita dito na para akong timang. Hindi talaga ako marunong mag-voice over. Pasensya na talaga kasi hindi ko yung talent. Hindi ko na alam yung hindi related yung mga sinasabi ko sa video na napapanood nyo. Kaya pasensya na kayo. Magtiyaga na lang kayo manood at tapusin itong video ko kung gusto nyo lang. Actually, meron akong mga video na ginawa na nasa isa kong cellphone. Yun naman ay pang YouTube talaga yun. May salita na yun. Yun na yung mga moment na talaga na-captured talaga yung mga moment na kung anong simbahan. Yun, nagsasalita ako doon. Ito kasi, pang reels ko to, na bala ko lang talaga lagyan ng music. Kaya lang sa reels kasi, 1 minute and 29 seconds lang ang pwede mong i-upload. Medyo marami to, kaya pinagsama-sama ko na. At ayun, ibibigay ko rin yung iba dito kay Ma'am Tess kasi para i-post din niya sa reels niya. So, yun na nga ang aking experience dito. Siyempre, unang-una, masaya. Nakakapagod, pero siyempre, good problem naman yon at ganoon naman talaga. Kasama na yon at expected na yon na mapapagod tayo. Pero kapag bukal naman sa loob natin at nag-enjoy tayo at para kay Lord yung ginawa natin, parang hindi naman talaga mararamdaman yung pagod eh. Ako, pagdating ko sa bahay, talaga nakatulog ako dahil naramdaman ko yung pagod, pero masaya. Masaya talaga siya na na experience dahil super blessed. May bless ka talaga dito ng bonggang-bongga. At yun na nga ang ating experience. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa video na ito na pinapanood nyo. Nakakatawa tong video na to. Yeah, itong video na ito. Kasi binidyohan ako dyan ni Ma'am Tess. Hindi ko alam. Kasi nga nagmamadali kami. Kasi nga, yun na nga pala ikukwento ko sa inyo. Na every time na bababa kami ng bus, kami yung nahuhuli. Kami yung nahuhuli. Actually, first, isang beses lang naman. Yung first na simbahan, ang nahuli kami. Grupo kami, yung mga kagrupo ko. Kami na lang pala ang inaantay. Kasi nga, nag-shopping kami sa souvenir shop. Ang haba talaga ng pila. Nawala sa isip namin yung oras. Kami na lang pala ang inaantay. Pagpasok namin sa bus, palakpakan sila. Tawa ko na tawa. So, yun nga, di ba? At least nangyari yon sa first bus pa lang. At least sa mga susunod, aware na kami na kailangan talaga aware kami sa time. Kaya ito nga, ay tapos na kaming magdasal dyan, nag-alisa na yung mga tao, bumalik na sa bus. Ako talaga, gusto ko talagang picturean yung harapan ng talaga ng buong simbahan. Picturean at i-video. Yun na nga, kaya nagtatakbo ko dyan para bibidyohan ko talaga yung yung simbahan. At nabidyohan naman ako ni Ma'am Tess, captured naman yung aking moment. So, pasensya na sa video ko kasi medyo magalaw talaga to kasi nga, alam nyo, hindi pa talaga ako expert sa pag-video ng 0.6. Kaya, tinatry ko lang kasi maganda siya kasi kitang-kita lahat ang area. So, nag-enjoy naman ako dito sa cellphone ko kasi meron siyang 0.6. At nakakatuwa nga kasi nga sa bus, yung mga kasama ko doon, shinare ko yung 0.6, 0.5. Inisa-isa ko sila, tinignan ko yung mga cellphone nila kung meron mga 0.5 para naman syempre sayang yung moment na nandun kami para makapture din nila yung magagandang views. Syempre, uunahin muna magdasal at yung talagang kailangan muna at after na yon yung mamasyal ka na, mag-ikot-ikot ka na, mag-picture-picture or vlog ka na at syempre wag kalimutang umihi dahil which is yun naman talaga yung ginagawa namin. So, syempre pagdating namin diyan, ang itinerary naman talaga ay pagdating natin, pagbaba ng bus ay pasok agad sa simbahan at magdadasal na.
Yung unang simbahan lang naman ng medyo nagtagal kami kasi nagmisa, 1 hour na misa yon. Pagdating pa namin do'n may nagmimisa kaya nag-antay pa kami ng konti kaya marami kaming moment para sa pag-picture-picture. At siyempre pagtapos na magdasal bawat simbahan kasi 2 station ang babasahin. Kaya talagang seven churches ang pupuntahan talaga namin. So, ayun na nga, ang nangyari, napuntahan naman namin lahat ng simbahan. Ang lalayo nga lang talaga ng mga biyahe. Sobrang lalayo ng agwat ng mga pinuntahan namin. Tawag dito, lugar to lugar talaga siya. At liblib yung nadaanan namin kasi yung bus driver ay nag-waste ata yun, niligaw siya ng waste. Napadpad kami sa daan ng makikipot, pero magaling naman yung driver ng bus, kaya safe naman kaming lahat. At hindi naman kami nalilate. So, sakto lang naman. Kaya, ayun, after kaming palakpakan, dahil nalilate talaga kami sa pagpasok sa bus, ay natuto na kami. Sa mga susunod na simbahan, hindi na kami nalilate. Kaya pag umaakit na ako sa bus, sabi ko, hindi ako late. Kaya nagtatawanan sila. Masaya naman lahat. Nakakatuwa yung experience na to kasi may mga negative pero hindi naman natin kailangan pansinin yung negative kasi syempre nag-pray tayo na hindi tayo tourist. We are a pilgrims, not a tourist. Kaya understood naman namin yun at okay lang din naman sa amin minsan ay mapagsabihan na gano'n at tama lang naman yun na mapagsabihan ka. Pero hindi naman yung literal na pinagalitan kami, natawa lang sila at next time nga 'wag na uulitin. So ayun nga, ito na nga nangyari, hindi ko na alam kung nasaan na yung video ko na ito at hindi talaga related yung mga sinasabi ko sa video. Basta ang goal ko lang dito sa video ko na ito, itong reels, ay itong nakatayo na 'to, naka-portrait na video, pang-reels ko lang talaga siya. So, ayun, nakakatuwa nga rin kasi, sabi nga ng kumare ko, pauso daw ako dun, nauso yung 0.6 na yan dahil sa akin, actually late na nga ako matagal ng uso yan. Wala naman akong alam dito, kaya nga tingnan niyo yung pag-video ko, ang gulo-gulo. At dito nga parang ito na yata yung video na nakasabay namin dyan si Father Dong. Ayan, yan nga, ayan, si Father Dong. Ayan, video-video din siya. Kay binati ko tinuruan ko mag-video ng 0.6 si Father. Pati si Father nahawaan ko sa pag-video ng 0.6. Kaya ayan, pinapakita ko sa kanya yung video ko paano siya mag-video ng 0.6 kasi hindi rin palag doon niya alam. Yung cellphone niya may 0.5 kaya tinuro ko sa kanya. Nakakatuwa din si Father, ang cool niya. Mabait si Father. Ayan, di ba, tignan nyo, tuwan-tuwa na siya kasi, ayan tuwan-tuwa na siya, kasi tinuruan ko siya mag-video. At mayroon nga siyang video sa cellphone niya, sinend niya sa akin. Parang ito na yata yun ito yung video na, sa cellphone niya yan. Ayan, kasi naging friends na kami sa FB, di ba close na kami ni Father. Ayan, sa cellphone niya yan. Tapos, nagsimba ako kinabukasan, ay, siya yung nagmisa, nagchika-chika kami, send daw niya sa akin yung video, pero, hindi ko alam kung approve niya to na ipinost ko. Pinost ko na lang, binura ko na lang yung mga namin dyan, yung mga salita. Si Father, cute, si Father, nag-enjoy siya sa pagkanyang 0.6 niya. Pati si Father nahawa na sa sa pagbibidyo-video. Sa susunod si Father magba-vlog na to. Tuturuan ko to mag-vlog. Di ba nagpa-cute pa si Father? Si Father Dog. Yan, sabi ko sama mo naman ako diyan, Father, sa video mo po. Di ba? Ayan. Nakakatuwa to si Father Dong. At yun nga,
after ng pilgrimage, kinabukasan ay nag-serve. Ako yung nagbasa ng PB. Naghang ako, nakalimutan ko yung pangalan ni Father. Hindi ko kasi alam kung ano yung sasabihin ko. Kasi ang pangalan niya talaga ay Pedro. Tinanong ko pa siya nung bago ako mag-start. Nilapitan ko siya kung ano yung itatawag ko sa kanya. Paano ko siya i-introduce, kung Father Dodong ba, Father Dong, o Father Pedro. Kasi baka magkamali ako kasi minsan muntik ko pang masabi yung Pedro Calonsod. Ay, so yun na nga, nakakatuwa kasi hindi naman, nag-sorry naman ako after ng misa. Sabi ko, Father, pasensya na kasi hindi ko nabanggit agad-agad yung pangalan mo, nakalimutan ko, oh my God. Nakalimutan ko pa. Kausap lang namin nung hapon, tapos nakalimutan ko pa. Kausap ko pa lang siya nung bago ako umakyat bago mag-start ang misa. Naghang ako. Ewan ko. Kasi, malabo kasi yung salamin ko. Wala kasi akong, yung kopyahan doon sa, sa table ng, ano tawag doon, yung pinagbabasahan namin. May nakadikit na doon yung mga babanggitin namin. Hindi ko siya nabasa ng maayos kasi ang layo, malabo yung mata ko, kaya nalito ako. So, yun lang naman ang aking experience doon. Pero okay lang naman yun. Hindi naman talaga perfect kapag nagbabasa. Meron talagang magkakamali ka kahit matagal ka na. So, magkakamali ka. Itong simbahan na ito, nakakatuwa kasi meron siyang chapel ng puro saints. Ang daming saints dito. Pagdating kasi sa saints, medyo aware na ako kasi nga, nag-vlog nga ako ng mga buhay ng mga santo, kaya kilala ko na sila. Kaya kapag nakakakita ko ng mga saints, na-appreciate ko na. Kaya hindi talaga ako pumayag na hindi ako pumasok dito sa chapel na to para makita ko yung mga image ng mga rebulto ng mga santo. Kaya I'm so blessed and proud talaga na nakapasok dito at maging Roman Catholic at Roman Catholic. So yun na nga, medyo mahaba pa itong aking mga sasabihin. Yung experience ko ay masaya lagi, positive, na bless, at nakilala ko yung mga tao, yung mga kasama ko sa bus, yung mga taga Governor Hills, na mga kapitbahay ko, nakilala ko sila, at ayun, at yung iba ko mga kakilala dati pa, kapag nakikita nila ako, kasi syempre lagi na ako nag-serve, nakasuot na ako ng white, nagugulat sila kapag nakikita nila ako dahil di sila makapaniwala na ako na daw iba ito. Parang kailan lang. Kasi dati, sanay sila noon na blondie buhok ko, laging sexy, naka-ek-ek short, labas-labas sa dibdib. Ngayon, balot na daw ako, mukha na daw akong holy. So, natatawa na lang ako. Siyempre, nagpapasalamat din naman ako. Pero, siyempre, hindi pa naman ako holy at hindi naman ako banal. Siyempre, ito yung kalooban ni Lord at talagang tinawag ako dito, kailangan kong gawin dahil hindi naman sa obligasyon, dahil gusto ng puso ko. At matagal ko na rin gusto talaga mag-serve dahil noon hindi ko pa nagagawa dahil marami pa akong ginagawang lihim na mga lihim. So ngayon dahil wala naman na akong lihim na ginagawa na lihim lihim. Actually, hindi naman lihim kasi wala naman akong secret. Alam naman lahat ng tao ang buhay ko, lalo yung mga close ko. At wala naman akong dapat itago. So, at lalo na kay Lord, wala akong dapat itago. At yun nga, may baka matapos na itong aking video. Ang dahil ko pang sinasabi, hindi ko na alam, wala kasi ako script dito, basta lang ako nagsalita. Kaya patalon-talon yung mga sinasabi ko. May masabi lang ako sa voice record kasi hindi ko naman, wala kasing mga sounds to at di putol-putol yung mga usapan namin dito. Kaya hindi na rin maganda na marinig niyo pa kung ano yung mga nangyayari dyan. Kaya ito na lang, pakinggan nyo na lang yung sinasabi ko.
Abangan niyo na lang yung isang video. May video pa naman ako na yun talaga yung buong kaganapan ng video na coverage ko sa aming pilgrimage. Hindi naman buo, yung mga kasamahan lang namin, yung kami-kami lang. At yung mga na-captured ko lang na iba. So, yun lang po siguro ang aking ikukwento na moment at baka mapatapos na itong video. Masaya, na-bless ako dahil marami akong nakilala at marami nakakakilala at marami pa akong makikilala mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga lingkod ng simbahan. Wala akong masabi. Lahat sila mababait at lahat din ng mga bagong mga tao na nakikilala ko, mababait. Kasi ang mga tao naman, lahat naman tayo mabait kapag mabait ka. Kaya kailangan mabait tayo sa kapwa, hindi tayo suplada. At siguro naman ako kasi, hindi naman kasi ako gano'n talaga. Ay friendly naman talaga ako. Kahit sino, kahit nga hindi ko kakilala. Gano'n siguro yung personality ko. Kaya, ayun lang. Kaya yun nga ang aking moment na hindi naman ako, minsan may napagkamalan pa akong suplada. Iilan-ilan lang naman nagsabi sa akin. Pero hindi po ako suplada. So, halos lahat gusto kong makilala, maging friends. At lapitan nyo lang ako, lalapit ako sa inyo. Kahit sino, wala akong pinipiling kaibigan. Kahit maglingkod ka man o hindi. Basta gusto ko, kahit nga minsan, kahit ayaw nila sa akin, eh lumalapit ako na hindi ko naman din na, hindi ako aware na medyo ayaw pala nila sa akin. Kasi mararamdaman mo naman yon. Pero ako naman, marunong naman ako makiramdam. Kapag ayaw sa akin, marunong naman akong dumistansya. Gano'n lang naman. Pero syempre, hindi naman ako nagagalit at nagtatampo. Gano'n naman talaga ang tao. May freedom tayo at may sarili tayong may sarili tayong pakiramdam. Kaya di natin lahat mas please kung ano yung tingin nila sa iyo. Basta ako, ginagawa ko yung gusto ko, maging totoo ako sa sarili ko, na naglilingkod ako kay Lord, at bukal sa loob ko ang paglilingkod. Masaya-masaya ako na naglilingkod at nagsiserve ako kay Lord. At kung ano yung nakikita niyo sa akin, ako talaga to. Kaya sa mga medyo hindi ako kilala at baka hindi niyo ako gusto, ito lang masasabi ko, if you don't like me, don't worry, I like me. If you don't love me, don't worry, I love myself, but I love you. Yun lang po, and God bless you. Mama Meryl loves you. At lagi tayo magdasal at tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. At sikapin natin maging mabuti. At syempre, lahat tayo makasalanan at walang perfecto. Pero kailangan pa rin natin pilitin na maging mabuting tao. Ako, hindi naman ako perfect, lalo sa mga kakilala ko, hindi ako nagmamalinis, mas kasalanan pa rin ako, everyday nagkakasala. Dasal lang talaga, dasal. Ang kahinaan ko ay yung tukso, layuan niyo ako. Mahina ako, marupok ako sa ganun, kaya umiiwas ako. Kaya I pray to God na siya na ang bahala sa buhay ko at alam ko kung ano yung alam ko na alam ni Lord kung ano yung mga pagkukulang ko at ano yung kulang sa akin. At umaasa ako na at nag-e-expect ako siyempre, alam ko yon. Timing is everything lang naman at inaantay ko lang kung ano yung kalooban ni Lord. At hinihiling ko naman yon at similar naman yung hinihiling ko. Basta yung mabuhay ako ng ayon sa kalooban ni Lord at maging masaya, healthy, at safe ang pamilya ko at buo ang pamilya ko at umaba pa ang buhay ko. Umaba pa ang buhay ng mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko at kayong lahat na nakikinig dito ay umaba pa ang buhay at maging blessed po tayo. So yun lang po at nagpapaalam na ako matatapos ng aking video. Thanks for watching po sa inyong lahat. Bye! Love you all!